kalagayan ng lahat. Ating balikan ang aking mga vlog noon. Ito ay tungkol sa mga marka or mga remarkings sa mga puno ng kahoy. Pwedeng sa puno ng niyog ito at pwedeng sa mga malalaking kahoy or old tree. So umpisa tayo dito sa science na ito. Ito ay kung nakita nyo ay nakatriangle ang tatlong bilog at isang nasa gitna. So ibig sabihin yan ay treasure under the tree. So triangle siya, kung i-connect ang tatlong corners ay itsurang triangle and then meron siyang bilog sa gitna. Treasure under the tree ang kahulugan ng sign na yan. Kung sakaling nakatatak dyan ang sa kahoy ang remarkings. Pwede kasing mga remarkings na lamang kasi kung panahon pa yan ng 1940s ay siguradong patay na yung kahoy or lata na yung itong hindi na may tsura yung marka. Kaya yung mga nakikita natin ngayon ay mga bagong minarka yan ng mga nag-resorbe, nag-remap na mga Hapon at mga Koreano na bumalik sa Pilipinas noong 1980s, 90s at hanggang ngayon ay mayroon pa daw mga pinapadala ng Japan at Korea na mag-remarkings ng kanilang ibinao na treasures para sakaling babalik yung retrieval team ay i-retrieve nila yun ng mabilis dahil meron ng nakamarka. So ayan, under the tree yan. Okay, patuloy tayo. Ito naman, ito pa rin ay variation ng under the tree. So ang lahat ng letter T ay under ang kahulugan. Sa Japanese ay shita or ista ang letter T. Ngayon meron siyang katabi na maliit na letter I. Ang kahulugan niyan ay treasure beside the tree. So wala sa under niya, beside. So it's either apat na direksyon ng hukay niyan, west, east, north, south, kasi beside siya. Pero sa tulad ng ganito na pagkamarka ay nasa kaliwa. Treasure under the tree pero nasa gilid, beside. So yung maliit na I, yung letter I ay nasa kaliwa. So bandang kaliwa ang hukay ng ganyan. Ngayon kung wala ay i-reverse lang, bandang kanan ang pangalawa. Mahilig talaga ang Hapon. Meron kaming na-discovery ng team bago lang mga isang buwan na yung ating mga decoding na nasa harapan na alimbawa yung bilog ay nasa harapan, ang paghukay ay meron palang version niya na nasa likod. Akin yun ipalabas na video. Edit ko muna kasi putol-putol ang video, magulo. Kung wala nga lang akong gamit na magandang dowsing, ay baka sa harapan na kami naghukay ng mga signs. Nasa likod pala ng signs eh. Katulad nito, itong IT. So, nasa bandang kaliwa siya ang paghukay sa kahoy. At malapit lang sa kahoy. 1 meter distance ay tamang-tama. Okay, ito naman number 3. Akala natin ay number 3 yan sa ating paningin. Pero sa Hapon yan ay kanilang modified kanji for entrance to the tunnel. So ang 3 ay entrance to the tunnel, kung saan nakaharap yung bukas na parte ng tree. Number 3 ay doon na side maghukay. So kagaya nito, ang paghukay ay nasa kaliwa pa rin. Kung nakita nyo ang bukas na parte ng litrang or number 3 ay paharap siya sa kaliwa. Nakaharap sa kaliwa. So nasa kaliwa ang entrance to the tunnel.
Karamihan kasi ng mga itong breather ay nilagay nila sa under or gilid ng tree para hindi mahalata na may breather or butas. Kasi ang tunnel ay mabaho yan sa loob at kapag walang singawan or butas or ventilation ay mamamatay yung tao sa loob ng tunnel na naghukay, kaya kailangan ng breather. So ang mga breather ay pwedeng entrance na rin yan sa tunnel. So lakihan lang siya kasi ang mga breather ay kasing laki lamang ng ating binti ng mga butas. So kagaya nito, makakita kayo ng number 3 na nakamarka sa kahoy. Ibig sabihin maghukay sa kaliwa ng kahoy. Ayan, kasi ang ibig sabihin niya ay entrance to tunnel, left side. At kung nakaharap naman yung bukas ng tree sa kanan ng hukay. Okay, ito, patuloy tayo. Ito ay isang code ni Prince Takeda. Kapag may number 5, yan ay treasure site ni Prince Takeda. Kuha yan na karakter sa word na sakura. Ang sakura ay isang Japanese national tree. Kahoy na pambansa ng Japan at ang unang litra sa sakura ay number 5 na ganyan. So ang kahulugan niyan ay under pa rin. Kung nakita nyo, yung parang pinaka-paa or buntot ng number 5 ay nakaturo sa baba. So katulad nito, under or in front. Sakura code. So ibig sabihin treasure ni Prince Takeda, hindi siya giveaway. Siya ay big deposit kasi Prince Takeda ang may-ari. So pwedeng ang tinuturo nito ay daanan papunta sa baba ng tunnel. Katulad sa nadiskubre ni Rogelio Rojas na ang entrance to the treasure vault ay dumaan sila sa punong kahoy na kasya-kasya lang ang tao. Yan ang ginagamit na number. Number 5, treasure yan ni Prince Takeda. Okay, patuloy tayo. Ito namang JF. Kapag may J ay sa experience ko, ang J ay isang tunnel na paliko-liko o slanting siya pagdating sa ilalim or sa baba. Ibig sabihin ang J tunnel ay malalim yan. At kung malalim ay ibig sabihin ay maraming big deposit or bunker ang meron sa baba ng kahoy. So GF, ang F ay pertaining to treasure. So tunnel pa rin to under this big tree. So diyan dadaan papunta sa sikretong tunnel ng hapon. Ang J ay symbolizes tunnel talaga yan. Kapag may J na nakatatak kahit sa bato or sa kahoy means tunnel under. Kapag nakasulat sa kahoy na ganyan. Okay, ito naman ay tunnel pa rin ang kahulugan niya. Tunnel, itong parang matayan ay ang hole or ang tunnel mismo. So ibig sabihin ang tunnel ay nasa harapan, ang entrance to tunnel. Parang mata siya tingnan, pero ang kahulugan niya ay tunnel under or in front. So diyan lang, hukay lang diyan at pagdating sa ang lalim kasi ng mga entrada na vertical ay 12 to 14 meters bago matagpuan ng hagdan. So malalim talaga yan. Big deposit eh. Hukay muna ng vertical. Yung pa-vertical, 12 to 14 meters, malalim na yan. At doon matagpuan ang slanting na hagdan.
yung hagdanan na nasa 45 degrees ang inclination. So kapag natagpuan ng hagdan, yun na yun. Sundan na lang ang tunnel. Merong tunnel yan na makikita. Kapag may hagdanan na, meron ng tunnel. Yung mahirap lang ay paano i-clear yung 12 to 14 meters na vertical na binackfill nila. Naka-backfill yan eh. Malaman naman natin kung backfill kasi tinapon nila dyan ang mga dahon na galing sa ibabaw. Makikita natin fossilized leaves at maraming black soil or brown soil na may kasamang mga latang sanga ng kahoy, dahon ng kahoy dahil nga backfill. So kapag ganyan ang mga sign na binakfilan, malalim, tunnel yan na merong bunker sa dulo. Malalim talaga yan. 30 meters karamihan yan galing sa surface. 30 meters ang lalim. At merong mas malalim pa. Sa 30 merong 60. So ito ay common sa mga bato na nilagay. Letter C, with that, kung sa bato yan ay treasure inside the rock or under the rock. Ito naman dahil sa kahoy ay treasure beside. Kung saan nakaharap ang C ay nandoon ang item. So nakaharap siya sa kanan. So nasa bandang kanan ng kahoy. So dumidistansya lang yan ng 1 meter, more or less 1 meter lang. Parang under na rin siya sa kahoy. Pero bandang kanan ng kahoy. Dumidistansya siya. Ayan, so nakita niyo nung vlog ko noong nakaraang 2 buwan, meron kaming nakita niyan na tinatak sa puno ng niyog, remarking yun. At nakaturo yun doon sa recovered na giveaway. Merong kwadrado na bato na nakaharap ang C. Ang bato ay meron ding engraved na circle. Na-vlog ko na yun pero kunti lang ang nanonood. Ang vlog ko doon ay another recovered treasure sa malapit kasi yun sa punong kawayan. Pero ang ginamit niya na countersign sa remarkings ay ganito, C na may dot na nakaharap doon. Okay, patuloy tayo. Ito naman, literal kung nakita nyo, square. So there are 4 boxes. So hindi malalaki na boxes, boxes yan na lalagyan ng mga bala. So pwedeng mga kahoy na boxes yan. Ang Hapon kasi ay ano na yung mga boxes nila eh, ginagawa na nila. Kaya karamihan ng boxes ng Hapon ng ammunition ay kahoy na. Kasi dito na nila ginagawa eh. Hindi katulad sa Amerikano na talaga metal yung kanilang ammunition box. So kapag ganito, 4 boxes, under the rock, under the tree talaga yan. Pero in front. So kung saan nakaharap yan. Kapag mga remarkings na wala sa front, kasi medyo clever na ang mga remarkings eh. Kung nakaharap kayo sa sign na remarking, wala diyan sa harap ang hukay, kundi nasa likod. Binaliktad na yan kasi remarkings na eh. Marunong na ang Hapon. Hindi sila basta-basta nagmarka sa harapan na nandyan ang treasure na kabaon. Kundi doon sila nagmamarka sa likod at dito sa harap nila ang nakabaon. Kaya kung mga remarkings na, mga baliktad na ang kahulugan. Kasi clever na ang Hapon eh. Alam nila na kung classical pa rin yung paglagay ng marka, ay maintindihan natin o ma-decode natin, ma-decipher. Kasi nga kalat na sa internet ang Japanese treasure signs. Okay, so ito, triangle sa kahoy, ay literal na under the old tree yan. Nasa kahoy talaga yan, nasa
sa kanyang mga ugat under the tree. Pero kung sa bato nakalagay ang triangle, pwedeng sa likod ng bato o mismo sa kung saan minarka ang triangle. Ang triangle sa bato ay sa nakita kong mga recovered ay treasure inside the rock. At hindi siya malaking deposito. Siya ay individual soldier, yung isang supot lang na mga sinuksok sa loob ng bato. Ginamitan ng triangle sign. So individual soldier lang yun. Siguro napili niya ang triangle na sign. Kasi ang individual soldier ay hindi part ng Yamashita Treasures. Ang Yamashita Treasures ay ang ibinaon ng general. Ni General Yamashita at ng ibang general. At ang kanilang code ay meron talagang ginawa silang parang libro ng mga code. While sa individual soldier, kung ano lang ang maisip eh. Katulad maisip niya ay heart, di ba? Imarka niya ang heart. Kung anong maisip niya ibon, imarka niya ang ibon. So ito yung treasure under. Ang treasure nasa kahoy. Kaya kung merong bakuin lang yung buong lupa na nariyan yung kahoy ay matamaan na yan. So ito, treasure inside the tree na ito, nilagay na kasi sa gitna yung dot. So nasa loob na ng kahoy. Ganon din sa bato, treasure under the rock or treasure inside the rock. Kapag triangle na may dot or even square na may dot or circle na may dot, pareho ang kahulugan yan. Sintro nasa loob, sa gitna ng bato or sa gitna ng kahoy. Itong ating mga science ngayon, ito yung mga minarka nila sa kahoy. So science and remarkings in tree, in old tree or kahit hindi old tree, basta remarking ay pwedeng mga batang kahoy pa. So ito ay treasure under pa rin siya. Siya ay yung dot niya ay nasa baba. Karamihan kasi ng treasure ay nasa baba ng kahoy, no? Yung mga sinuksok lang, mga individual soldiers. Pero kapag mga Yamashita layout na, general's treasure, ay dumidistansya na sa kahoy yung mga binaon nila kasi malalaking deposito. Kaya nilalayo nila sa kahoy. Kasi kung mismo ibabaon nila sa kahoy, pwedeng mabuwal ang kahoy at makita yung item. Kaya dumidistansya sila. Okay, so ito naman ay literal na treasure in the right treasure beside the tree, right direction. So bandang likod pero kanan siya. So kung nakaharap tayo sa kanan, pero bandang likod siya. Ayan. Treasure beside the tree, right side. Ito naman ay treasure, parang sa sakura pa rin to eh. Ginamit pa rin yung parang number 5. Treasure under the tree. Ayan. So, kapag gumamit ng number 5, ibig sabihin ay malalim-lalim. Kasi nga, Prince Takeda eh. Simbolo ng Prince ang number 5 sa sakura. Sakura na word. So, treasure under, pero malalim yan. Hindi yan 3 meters, hindi rin 4. Umpisa sa 12 to 14. Well, ito yung mga pako naman. So, ito na pako,
kung saan binaluktot yung dulo, doon nakaturo sa yung binaluktot. So treasure ito, right side of the tree. So sa right side siya, ito yung binaluktot, oh. Pointer yung binaluktot. Ito naman, karamihan ng ganito, akala natin sa front eh. Pero ano lang yan, logic lang yan. Saan ba yung dulo ng pako? Nakaturo, di ba sa, kapag tumagos yan, dito yan sa kaliwa. So, treasure at the back of the tree. Kung nakaharap ka sa pako, sa likod ang hukay. Ayan, merong misteryo yung pako eh. Pero para makasiguro, hukayin nyo ang kung saan nakaharap ang pako. Pero kung wala, ay nasa likod na yan. Kasi ang tulis ng pako, kapag tatagos yan sa kahoy, ay nasa likod ng kahoy. Ayan, talagang napakaano ng Hapon eh. Ito naman, napansin nyo, 3 pako na yan. Wala na yan sa wala na sa baba ng kahoy, wala na rin sa gilid. Dumidistansya na siya. So ang 2 pako ay pwedeng 1 metros o 1 hakbang. So 3 hakbang lahat siya at ang direksyon niyan ay ang likod kasi ang lahat ng tulis ng pako ay nakaturo dito sa likod. Pero ang unang hukay ay dito sa harapan na side para makasigurado. Pero kapag walang makita sa 3 meters na mga palatandaan na man-made sign underground, ay hukay na ang likod ng kahoy. Kasi nga ang tulis ng mga pako ay nakaturo sa likod. Ang distansya ay ganun pa rin, 3 hakbang. Nakita nyo, binaluktot niyang panghuling pako. Ibig sabihin ay maghukay ka na. Pero maghukay ka na sa tinuturo ng baluktot na ulo, pero hindi diyan, hindi sa baba, kundi 3 hakbang o 3 metros ang layo niyan. Okay, so kung wala mismo sa kung saan nakaharap ang mga pako, ay dito sa likod ng kahoy. 3 hakbang din o 3 metros ang distansya. Okay, huling signs na makikita sa kahoy. Okay, so ito na pala yung huli, mga kababayan. At ako'y magpapaalam na. Maraming salamat at sa bago pa lamang nakabisita sa channel, huwag kaligtaang mag-subscribe. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam at ingat ang lahat.